This is it, politics. Latest bihis ng showbiz. Mira! Oh my God! Maghatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chan. Ang mga kasama natin sa Oras na ang opinyon, talakayan ang diskusyon. Oras na ang opinyon, talakayan ang diskusyon. Gusto ko lang maano ko sa kanya that i-respeto mo yung programa namin. Oras na ang opinyon, talakayan ang diskusyon. Hello! Hello! Happy Valentine's Day! Sa lahat naman nagmamahal, sa mga lahat naman nagmamahal sa sarili, sa mga lahat ng mga may minamahal, isang magandang araw ng mga puso sa inyong lahat. Oo nga. Well, you know, are you in love? I am always in love. I'm always in love too. I hope I'll... At alam ko, ang mga OOTJs natin na naghihintay ngayon sa special Valentine's presentation natin ay yung mga nagmamahal sa atin. Kaya, tara na, pasok na kayo sa dati niyang tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon, Talakayan at diskusyon. with may nanay na naka-pink na simbolo pa rin ng pagmamahal at napakabusilak ng puso at marami nagmamahal sa kanya. Ilan ba kasing date mo ngayon? Hindi na natin sasabihin. Oy. I-blind item na natin ang aking pinakamamahal, Nanay Jobert Socaldito. I'm hurt. Wow! Thank you so much, mga ko anak. Direct Charles Manansala, kasalukuyan siyempre. Sabay kong ginagawa ito. Ngayon nagsishow tayo. Ay nagsishow rin kami sa Manila Hotel. Because of the aming concert, Music and Memories concert with Mark Bautista, Jana Gil, Sherin Reyes, si Rufa May Quinto, and Ate Gay. Kaya, di ba kung paano ko nagagawa yon? Magic. Congratulations, Alam mo na. napakasipag mo talaga, Nay. Kaya, diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Ito kakaibang istorya ito, mga kaibigan. We won't really talk so much, okay? We'd like to show you a video. A video of Congressman El Rey Villafuerte of Bicol. Diba? Panoorin nyo to, ha? At saka speak for it. Kayo na mismo magsabi. Okay? Please watch this. Balita ko, ang mga taga-Nabwa parang chicharon. Alam nyo kung bakit? Chicharon ba kayo? Dahil ang ingay nyo pag kinakain kayo. What? Balita ko, ang mga Nabwa parang basketball ring. Dahil masarap syutan. Baril ka ba? Pahiram kahit isang putok lang. What? Di ba eskwelahan to? Eskwelahan? Paaralan ka ba? Dahil enjoy ako, pasukan ka. Gusto pa niyo? Gusto pa niyo? Lamesa ka ba? Ang sarap mong patungan! Ketchup ka ba? Ang sarap mong ipahid sa hotdog ko! What? Tignan nga natin kung magagaling ang mga taga-Nabwa. Galingan mo! Hotdog ka ba? Bakit? Ang sarap mong kainin! Alam mo ba, pagkatapos kumain ng hotdog, alam mo masarap? Ice cream. Ice cream ka ba? Bakit? Ang sarap mong dilaan. Diba? Kayo na pang humusga. Alam mo, nung pinanood kayo nang nilabot ang aking mga balahibo. Nakakalungkot na yun, no? May mga politicians kasi na nagpaka-Gen Z, no? They're trying to be in, they're trying to do something na akala nila ay nakakatawa.
pero hindi nila alam na nakaka-insulto na. Nakaka-insulto, nakakadiri, nakakawalang respeto, alam mo yun. Kung isang komedyante na guest ang naggumagawa noon, magtatawa ng mga tao noon, that's so funny. But for a leader, kung kampanya mo man yan, kung ano, be very careful. There are children around the area na nanonood at nakikinig. Tuwan-tuwa ka pag bago yan, di ba? What kind of a politician are you? What kind of a public servant are Parang you? sinasabi niya, Nay, na tama yung ganoong mga joke. Lalo na ang feeling ko mga audience niya na yung mga kabataan. Oo. Alam mo, tapos kumbaga kumukuha ka pa ng audience participation. Kung meron tayong dating nagmumurang presidente na tinanggap ng makaramihan dahil sa pagmamahal nila sa dating presidente. Pero ito yata na hindi ka tanggap-tanggap. Buti na lang hindi ako taga Bicol. Pero nakalusot yung video mo. Naku, ang daming bashing. Pero hayaan mo na, kayo na po mga OTJans, kayo na po ibinibigyan namin sa inyo ang inyong karapatan para hindi naman sasabing tuligsain. Pero ang opinion ninyo, is it right? Di ba? Babasahin Tama ba ito? natin yan. Magkomento po kayo ngayon. Nang sa ganun ay makiisa tayo sa mga maling gawain ng mga leaders na nagpapaboto sa atin. Okay. Pagkatapos nun ay ng mga Pasas hotdog yung ka ba? Ay, pasas ka ba? Naku, ayoko. Pasas ka ba? Bakit? Kasi na yung joke. Cut mo na yan. Na, anong kinakain mo? Ito, pasas. Pasas ka ba? Resin. Pasas ka ba? Bakit? Kasi balita ko, pasa-pasa ka raw ng iba-ibang mga Ano ito blind item? mga kaibigan. Di ba, naging blind item natin yun Naku, huwag na Diretso na tayo sa ating susunod na segment, ang latest bihis ng showbiz. Alam ba, today is the birthday of our dear friend, Chris Aquino. Happy birthday, Miss Chris Yes, Aquino. the queen of all media. Na siyempre, kita mo naman pictures siya, di ba? Na hindi pa siya ganun kagaling, kumbaga. But, ayon kay Dindo Balares, yung isang parang tatay-tatay niya kasama naming writer na taga Bicol din, na Chris is doing a little better. Okay na siya ng konti. Pero siyempre, kailangan pa rin natin ipagdasal ang kanyang kalusugan. At saka yung pinapakita ni Dindo yung mga part ng bundok or ng forest na tinataniman niya ng ng mga fruit-bearing trees. Ay, gustong punta ni Chris. Gusto rin niyang mamundok ulit at umakyat-akyat sa mga kanik-kanik. Na nung umuwi sa dito sa Pilipinas, feeling ko talaga, hoping na talagang pagaling na siya, na kaya na niya, kaya nga umalis na siya sa, di ba tayo, mga Pinoy kapag nasa ibang bansa tayo, or sa United States, for example, feeling natin na kapag may sakit tayo, doon gagaling tayo agad. Pero mas pinili niyang bumalik dito sa Pilipinas, na siguro, akala niya, mas malakas na siya, kaya na niya. Parang yung With mga... advice naman of the doctors yun May Yeah, of advice course, the doctors. binigyan siya ng ganoong confidence, no? Pero ngayon na yung mga nakikita natin, mga posts niya, ng mga pictures na kung ano itsura niya, nakakalungkot na eh. Nakakalungkot. Sabi mo kanina kung wala siyang pera, no? Ay, naku, matagal na siyang tigo. Oo. Diyos ko, ang hirap-hirap ng mga sakit niya. Yung mga autoimmune diseases na ay iba't iba, may lupus pa. Di ba si President Marcos, the late President Marcos, no, si Apo Lakay, ay kinamatay nun, major part nun ay lupus Kumbaga ito sa kay Chris, this is just one of her sicknesses. Kumbaga ang dami. Pero sabi nga natin, mabuti na lang magagaling yung mga doctors niya at saka cooperative siya. Actually, marami siya ng mga plano dati na parang gusto niya mag-vlog or gumawa uli ng program. Nung una kay Mr. Ojo Diaz. Tapos biglang nabalitaan natin yung kay Darla Soler. Si Darla Soler, ang kanyang one of her best friends, no? Tapos biglang humina yata siya. Kaya biglang hindi na niya itinuloy. Tama ka, nung sinasabi na yung kung ano yung sinasabi ng mga doktor, nakikinig siya, dapat talaga makikinig siya. She has to. Kasi kung hindi, Diyos ko, magde-deteriorate talaga ang health niya. At saka hindi atanap mo, you know, we're asking for people to pray. Pero, at this point in time, especially now, it's her birthday. Alam mo si Chris kasi she loves, she loves the dates. Alam mo yan? Christmas, birthday, Mga special anniversaries, occasions, all the special occasions. Kaya I don't know kung ilang taon na ba si Chris ngayon. At sana po ay regalo na natin sa kanya ay ipatuloy natin siya pagdarasal ang kanyang paggaling. Pero sabi nga niya,
despite all her sicknesses, no, hindi pa rin nawawala sa kanya yung shopping, yung Mga nakakapagpalakas sa kanya at isa pa sa mga nagpapalakas sa kanya yung mga anak niya. si Bimbi, tsaka si Kuya Josh. Lalo si Oo. Kuya Josh siguro, nanay. Oo. Napaka-sweet na bata, no? Tsaka si Bimbi, ha? In fairness kay Bimbi mo, Very matured, what no? a wonderful child. At ang nagpalaki ay nag-iisang Chris Aquino. At saka, kumbaga, parang naintindihan ni Bimbi. Nag-mature bigla, no? Nag-mature, naintindihan niya kung anong kalagayan ng nanay niya, yung kapaligiran nila, yung estado niya. Kumbaga, pati pag-aaral yata niya, pa nag-give up na-affectuhan. Pero basta importante sa kanya ay matutukan niya ang health ng kanyang ina. That's very good. Napakabuting bata. Kay Miss Chris Aquino, happy birthday. Happy birthday, ha? Marami pasahan ng mga birthdays with your family. Oo. Especially to si Bimbi, ha? Take care of your children. I know naman you are a good mother. Yeah. Nay, pag Valentine's ang pinag-uusapan, no? Parang hindi natin palaging iniisip palagi natin yung mga couples, yung mga successful sa kanilang pagmamahalan, no? And when we're talking about successful marriages, no, ng mga couples na ito, we mean na kung sino ang una nila naging husband, ay hanggang ngayon sila pa rin. Diba? The living, ha? Yung mga the living so far, no, na sa pagkakaalala natin, kung sino ang una niya naging husband, ay patuloy niya ang relasyon nila hanggang ngayon sa oras na ito. Una-una natin ay, of course, si Miss Annabel Rama at saka si Mr. Eddie Gutierrez. Yes, kita naman natin yon, no? Actually, pang finale nga natin dapat yan, di ba? Kasi alam mo naman sila, kumbaga, napaka-feisty ni Tita Annabel, di ba? She will fight the world, but she will never fight her husband. Ganun niya kamahal si Tito Eddie. Yung mga babaeng umaaligid sa kay Mr. Eddie Inaaway niya yan. Inaaway niya, pero hindi si Mr. Eddie Gutierrez, no? At saka kahit anong gawin niya, Tito Eddie tahimik lang. Tiwala na si Tito Eddie sa kanya. And I love ang ganda ng company. Kumbaga, they have fun, ang ganda ng sense of humor. May humor ka lang relasyon eh. Na parang May humor. kung totoo siguro na dahil magkaiba ang opposite ang kanilang mga mga ugali, no, the characters nila. Pero nagtagal, no? Nagtagal. At hanggang ngayon, Hanggang patuloy ngayon. pa rin. Ah. Alam mo yung unang yan, si Rosemary Hill at si Tito Eddie Mesa, they're both very popular. Si Eddie Mesa was the Elvis Presley sa Noong mga Philippines, panahon, sa na yun. oo, na yan. Yun ang tatay nila, Mark Hill, Michael De Mesa, si Rosemary Hill. Beyond sikat talaga na artista, maganda. Parang Tita Gloria Romero din ang features niya. Parang medyo, lang siya, medyo sharp lang ng konti. Ang tagal sikat na sikat yan dito. And they left for the States. Doon sila namuhay. Doon na sila nanirahan. Doon na sila, at give up ng Tita Rose at saka Tito Eddie kalang careers dito. Ang alam ko parang sila mga born again Christians. Correct me if I'm wrong. Recently, napag-usapan because ni Andy Eigenman at ni Philmar, alam mo, nasabi nila, yung lolo at lola doon ni Andy are in town. They're in Siargao. Yes, si Tito Rose at Tito Eddie nga nasa Siargao. They went there to show what kind of love they should the two couple like Andy and Filmar should have. Ang galing naman. Kasi isa silang huwaran na eh. Yes, at saka the fact, siyempre, bakasyon na rin sila doon para Yes. makita nila Siargao, ang pinaka-pinag-uusapang resort Yun. in the whole country. Ayun, si Rosemary Hill at saka Tito Eddie Mesa. Isa pa na si Mr. Richard Gomez and Lucy Torres. Yes, oo. Alam mo, ano rin yan, napaka-ideal couple. Grabe, no? Ideal couple. May isa silang anak, si Juliana. Juliana. At saka, kita mo naman, they help each other sa kanilang political careers. At saka si Lucy, di ba, has so much patience kay Richard. Nagkakausap kami ni Lucy. Sabi nga ni Lucy sa akin, nung dinalog siya, dinalang ko minsan ng adobo si Richard. Adobong baboy, niluto ko. Sabi ni Lucy sa akin, Job, sabi niya, alam mo, every time na umalis si Richard, at talagang taimtim ako nagdadasal. Kasi minsan daw, napapaaway. Kasi pikunin. Pero nagbago na siya na, no? Malaking Ganun pagbabago. pa rin. Ganun pa rin, pero, kaya lang busy lang siya. Mapagpatol kasi siya sa mga tao na medyo binabasbas siya. When he was still the mayor ng kanilang Sa Ormoc. lugar sa Ormoc, siya rin ang isa sa mga dahilan kung bakit umunlad. Ay talaga yung goal-oriented talaga itong si Richard Gomez, no? Magaling siya. Kasi frustration niya taga before, di ba, yung run for Congress and Senate, Senate. yeah. Congress at Senate. Yung mamamayan ayaw sa droga, yes. Yun ang kanyang Pero hindi siya pinalad. Pero ito, at least dito with Lucy. At despite the fact, in spite of their successes na napanatili nila yung pagmamahalan nila sa isa't isa. And they are very rich. Grabe, no?
Okay. Okay lang sabi pero ko. bago natin tapusin, doon naman sasabi, no, na kahit mayaman ka, kung talaga namang maganda naman yung puso mo, hindi maapektuhan yung relasyon mo sa tao. But still, they are very rich. Ay, siyempre, Richard Ikaw, Gomez. mayor ka ba? Ay, Dang pera dun. hindi na eh. Mayaman Congress. talaga sila Lucy at saka si Richard. Kilala ko sila. Hindi ganun kayaman. Ancestral. Yung mga lolo-lola ni Lucy, pero hindi sila liquid. Oh. Kumbaga, mga ninuno. Pero ako, okay lang. Pero okay lang. iniidolo ko sa mga politicians. No, Ko, may not for bahay sa anything. Forbes. Mm. May bahay kung saan Yeah? lang. Grabe, no? Kaya sabi ko, hindi pa ninira yun ha. I'm just amazed. I'm in awe. Diba? Okay. Ito na, mauo ka sa Oo. dalawang ito. Ang naging superstar to, talagang super sikat si Miss Judy Ann Santos Ah, yes! na napangasawa si Ryan Agoncillo. Na napakasikat din, di ba? Magaling na host. Nagkakilala gwapo. sila sa isang teleserye. No, nung una parang mag-opposite post din ng mga to. Parang Yes. isang hindi ano ba masasabi mo kay Judy sa personalidad niya at saka isang parang alta. No? Isang masa. Pang masa na ano na young superstar yan si yan, oo. Juday eh. Tapos nagkita sila sa isang teleserye. Nagligawan, nagmahalan, at saka up to this day, nakita mo lang gano'n ka-strong At kanilang supportive sa bawat relasyon. isa. Yeah. No? Grabe yung pagmamahalan ng Kumbaga, dalawang malibang, doon mo mapatunayan, it's not just all love. Kailangan tika mag-friends kayo. Alam mo yon. Totoo. At may tiwala, may respect. Siyempre, dumadaan-daan din yung paminsan-minsan sa mga konting sigalot, pero naayos nila. Because Juday is a smart girl. And of course, Ryan. And has a Given naman si beautiful heart. Ryan. Beautiful heart ni Juday. Oo. Yun. Ryan is a gentleman, ha? Just to let you know, guys. He's a gentleman. At pag sinabi mong Juday na automatic pinag-uusapan din si Gladys Reyes. Ah, yes, oo naman. Hindi pwedeng walang Gladys. Diyos ko sa pelikula, sa TV, di ba sa bida kontra bida. Pati sa love life, pareho siyang successful. Amen. Si Gladys is so loved by her husband, si Christopher Rojas. Ang ganda. Para sa INC. Mga iglesia na yun, nagkaroon sila ng vow together, ng Yeah. parang, anong tawag doon? Parang Kapag- second Oo. nila. Parang yun na vows. Oo, parang, ang ganda lang na pareho silang nag-umpisa na bata, nag-asawa, pareho silang artista, masalimot ang pagiging artista nun ay maingay, pero napanatili nilang magmahalan sa isa't isa. Ang maganda kasi sa kanila, na hindi nagagawa ng iba kasing couples na showbiz couples kasi, they don't compete with each other. They di help ba, each other. Oo, kasi di ba problema yan is most especially pag ang babae ang nakaangat. Masikat. Oo, na insecure ang lalaki normally, that's why Pero secure ditong Christopher Rojas. Secured. No? Because naintindihan nila mundo nila. Kumbaga, hindi nila hinayaan that their careers will get into Yes. the way of their relationship. That's why nakokontrol nila. Ito pa na ang couple na to, si Tonton Gutierrez and Glidel Mercado. Oo, iba rin, no? Diba na-interview Interview natin natin. sila, no, yung love story nila, kung paano pinigilan ni Glidel ng mga tao sa paligid niya na magmahalin si Tonton. Oo, Diyos Diba? ko, di nagkamali sila. Diba, akala si Tonton kasi, akala Porto Gutierrez, akala, siyempre, Tisoy, babaero, ang dating. Pero kita nila, that si Tonton, marunong maging loyal at faithful sa asawa. Tignan nyo, kay Glidel. Ngayon nung nag-guest sila sa atin, yung tinginan lang nila. Sabi ko, grabe yung pagmamahalan na to, yung contagious. O, yung ramdam na ramdam mo. At saka para bang alam mo that there is still, the fire is still there. No, napanatili yung pagmamahal. Tili nila. Ang ganda, no? Kung Valentine's sa Valentine's. Ay, sila, naku, sweet mo. saya. Ito naman, isinama ko kasi 10 years na rin sila, si Joshua Zamora and Jopay Pagya. Nakaibigan ko si Joshua. Nung naalala ko na pinag-usapan itong paghihiwalay nila. Bigla sila naghiwalay nung naging couple sila. Okay. Si Chris Aquino pa ang nag-i-interview kay Jopay at umiyak si Jopay sa Chris TV yata. Inamin niya ba yun? Na naghiwalay sila. Tapos bigla, during yung mga play, naging artista ko kasi rin sila sa Hiraya. Na rekindle yung pagmamahalan nila kasi artista ko silang dalawa. Tapos nag-propose sa Christmas party namin si Joshua Zamora. Ganda, sweet. And then, ngayon ay may dalawa na silang anak. Kasi ba, decente eh. Para siyang decente. Alam mo si Jopay, alam mo sex bomb dancer yan ha. Pero, alam ba na, napaka-sweet at hindi naman palikera, napaka-sweet, napaka-loyal. Hindi naman siya mahilig
mag-boy watch? Wala. Parang wala siyang ganong email. Totoo. Tapos I was with them last Sunday. Alam mo yung nasa gitna ng kanilang relationship ay ang Panginoon. Panginoon. It matters. Yun, si Joshua rin, napakabuti ng puso, napaka-loving, Na siyang napaka-responsible. dahilan kung bakit lumapit ako ng relasyon ko sa Panginoon. Talaga. He was the instrument. Diyos ko, kung siya rin naman maging akin, Diyos ko, siya rin magiging dahilan kung bakit siguro ngayon ang saya-saya ko. Ay, may asawa na siya. Oo naman, alam ko, Diyos ko, kaibigan ko si Joshua sa Jopay, no? At hindi Alam ni Joshua na crush ko siya before. Oo. Kailangan Ninong walang talaga. Joshua, ninong na anak ko yan. Ito ba na ito talagang power couple to. Power. Oo. Pag sinabi mong Marian Ding Dong, ay nako, wala ka nang pwedeng sabihin pa. Hindi at the peak of their careers, matagal sila na sa itaas. Hindi At sila hanggang ngayon, nasa hanggang taas sa pa itaas rin. pa rin sila. Ang relasyon nila ay napaka-strong, napaka-sweet, nagmamahalan. Taga, two beautiful kids. My God, nakakainggit. Aling gusto kong makausap na magbigay ng tip kung paano ba ang isang ganoong klase ng buhay ay kaya pa rin maging settled sa relasyon na meron sila. Despite the fact na may image dati si Marian na akala na maldita, ganito, napakasilosa, pero tignan nyo, napaka-smooth ng relasyon. You know why? They trust each other. They have so much respect and love for each other. At yung dalawang bulilit nila, yun talaga ang taga-ano nila. Nagja-gel sa kanila, no? Yan, nag-gel. Grabe, sarap magmahal, no? Sarap. Ito ba na, itong isang couple na to, na bago sila naging sila tala-diretso, ay may mga kontrobersya on the side. Diba si Ariel Rivera? Isa ako sa mga dahilan kung bakit magkaaway kami ni Jelly for the longest time. Kasi backroom days yan. Di ba si Ariel Rivera ay talent namin. Si Jelly kasi, di ba, alam mo si Gagay, alam mo yun yung parang kitikiti, gano'n. So si Ariel kasi is a serious singer. Ang sarap, baby namin sa background. Kilabot ng kolehiyala. Kilabot ng kolehiyala. Tapos si Jelly naging sila. Kasi marami that time may gusto si Ariel, para kay Ariel. Tapos si Jelly, kumbaga, siguro, there's a thing about Jelly na talagang, na ano talaga si Ariel. Hanggang sa naging sila. Ako, I plead guilty. Akala ko hindi magsasucceed yung relasyon yan. Mali ako. You're wrong, no? I'm wrong. I was wrong. Tapos, taga kami nag-usap ni Jelly. Finally, nagbati rin kami. Oo. Ako yata unang bumate. Nag-guest siya sa The Buzz eh. At saka she's very nice, accommodating. At saka ngayon At silang proud dalawa- ako sa kanila. Saka silang dalawa ni Miss Regine Velasquez ay nagagawa na nila mag-usap. Oo. Hindi lang civil, at least they can talk. And talk about what happened Hindi in the civil, kundi criminal. Hindi, joke lang. Hindi ko get siya. Oo, kasi si Regine kasi 'di ba, naging Yes, magkaribal din yes. sila. Oo. Nagkaribal si Regine at saka si Jelly kay Ariel. Pero para bang kay Jelly na yun si Regine came in. Kay Jano Gibbs naman, nag-away din sila ni Bing Loizaga. Kasi jowa ni Bing si Jano, si Regine naman pumasok sa eksena. Pero kasi sila naman kasi ni Jano ay isang manager dati si Ronnie Linares. Manager. Anyway, si Jelly, ngayon ko nakita that wala. Inseparable talaga yan. Mahal na mahal na Ariel, si Jelly, and Jelly, and same way with Jelly. Kumbaga, doon ako nagkamali ng hula. Akala ko hindi matatagal. Pero my gosh, impressive. Dito rin na si Jessa Saragosa and Ding Dong Dan. Ay, oo. Diyos ko, inabot mo ba yung gulo? Oo, Gulo nilang ng- dala ni Rufa May Rufa May Quinto. Quinto, Oo, kasi that time si Rufa May Quinto at saka si Ding Dong. Tapos after nag-iwalay sila, right after si Jessa ang pumasok na eksena. At kita mo, akala mo dahil si Jessa ay isang sexy singer, sexy star, na akala ng mga tao chukelia, di ba? Yes. Pero hindi Alam mo, nakita mo yung relasyon ni Ding Dong, ang support na sa isa't isa, they do shows together abroad, at saka hanggang ngayon, they're so a couple. At may anak sila si Jada ba yan? Yes, Jada. Galing na sigat, magandang bata. At saka hanggang ngayon, sobra, si Ding Dong kasi masarap magmahal. Mahal ka ba niya? Like, as friend kami. Jaga. Pero pwede rin. No? Kaya si Jessa, kumbaga napakaraming nanligaw kay Jessa eh. Kasi alam mo naman, napaka-sexy ng babae nga. Yes. Pero kay Ding Dong talaga siya bumigay. Kay Ding Dong. Ito last night na, although marami pa, pero si Christine Hermosa na umalis, iniwan ng kanyang kasikatan
nung nagpakasal kay Oyo Bosoto. At ang gustong-gusto ko sa kanila, dami nilang anak. Kasi na Gawa sa anak. Kasi bakit? Sabi ko, okay lang yun. Kasi una-una kaya naman nila. Oo. Dalawang ganda ng mga mukha. Kasi pa, At hindi kung nagbago, ganyan- no? Kung ganyan mga mukha na magiging anak ko, oh my God, Bakit Diyos ko, hindi? kahit mag-anak siya ng 24, okay lang. Diba? Nakakaloka. Pero siyempre, isasara natin to sa isang power couple na hanggang ngayon ay hindi talaga, mula noon hanggang ngayon, ay hindi talaga mapaghiwalay. Which is, Tito Soto at Helen Gamboa. na mahal ng maraming mga dabarkads. Tabarkas. Mahal na maraming tao. At saka sobrang magmahal si Tito Soto kay Tita Helen. Eh, sinabi ko, Diba? kinuwento mo lang na everyday magbibigay ng rose, ng notes. Ng notes. No, hanggang ngayon. Hanggang sa CR, nakasulat doon. Sa mirror yata, nakasulat ng gano'ng kamahal si Na yung mga Tita anak Helen. niya ay nakita na malas yung ganung pagmamahal at na sila rin kung paano sila magmahal, kung ganun din, kagaya ng nila Tito Sen, no? Isa yan sa mga talagang pinagpipitaganang couple, showbiz couple. Kumbaga, never in their history na parang may naalala kang na nag-aaway sila o nagtampuhan sila. Parang wala. Parang Ibang wala. klase. Ang sarap magmahal. Ah. Grabe. At nami-maintain lang yung mga ganda ng mukha nila, no? ang saya-saya ng environment, ang ambience, ng kanilang kung saan man sila nakatira. There's really a home. There's really home. Kapag Tita Helen tsaka Tito Sen ang pag-uusapan, there's home. Home. Tahanan. Ayan. Ikaw, Oti dyan, baka meron kang mga listahan ng mga power couples, celebrity couples na meron at hindi namin nasabi. Pwede mong sabihin dyan at ikuwento mo kahit papano. At kahit hindi artista, kayo bilang couples, mga asawa ninyo, are you within the league? Kasama ba kayo sa mga couples na nakakatuwa at dapat tularan? At kung hindi man, kung sa anumang relasyon meron kayo ngayon, alam naman natin how to make things work at saka how to respect and love each other, di ba? Yun lang, tulungan lang. Kaya happy Valentine's sa inyo lahat. Happy Valentine's. Eh? Yan. Ay, Ay, naku na. Siyempre dahil pausapang pagmamahalan, parang overwhelmed na naman tayo. Pero hindi naman natin maalis itong trending family video. Ay, naku, panoorin nyo ito. My God! Just to make your day! What's Ano this? ba yan? Oh, Yui. Tanda mo ba yung sinabi mo sa akin? Na wala akong mararating? Na magiging addict ako? Alam mo ko ngayon, may kotse na. At babo pa. Ayan, kaloka naman yung video na yun. My gosh, baliw. Baliw pala yung lalaki. My God, akala may kotse. No, it might just be a content, no? Pero it can happen. I know, it can happen. Sa maraming mga na iniwan dahil nga na feeling nung lalaki, kaya iniwan siya dahil sinabihan siya ng hindi siya uunlad. Unlad. Tapos parang basta minaliit siya, ganyan-ganyan. So papatunayan niya talaga na mali siya. Mali siya. Which is very wrong. Oo, tama. naman yun, Para di ba? sa kanya, wala naman siya sa sarili niya, di ba? Parang ending. Kaya ending, you will last. Di ba? Alam mo yan. Ay, nako. Oh, no ways. Basta ako, pag ako'y pagod, alam mo naman ako, pinupuntahan ko lang basement spa. Dito sa basement spa kasi dyan si Jomar. Yan taga-masahe ng paa ko. My God. At saka sila Jazz. Ang galing magmasahe ng ng katawan. Kaya gustong-gusto ko na wala aking malamig. Kaya punta ka sa basement spa located along New York Street, New York, ha? New York Street, corner E. Rodriguez Avenue, Cubao, Quezon City. And of course, Is that the back of Uncle Jazz? Yes, and of course, Napag-promote ko sila. Dapat bigyan na akong Coca-Cola. Coke Zero. Oo na. And of course, ang deluxe spa na kung saan ay it's a family spa na makikita sa Scout Fernandez corner, Tomas Moroto, malapit sa Chili's. Hanapin nyo si Vince Miraflores. Ayan ha, you have to pamper yourself ha. Kailangan Lalo na natin- ngayon, kapag may date pa kayo, pwede pa kayo mag-date, humabol kayo. Naku, mag-message lang kayo doon. Pantanggal stress yan, okay? Ayan na. Eto na! Eto na, Nay. Ito na. Alam ko, hinihintay nyo mga OOTians kahit Valentine's Day pagkatapos ng date nyo ngayong oras na ito. O habang nagde-date kayo, gusto nyo marinig ang Hula Bira! Kaya huwag yung gayahin itong girl, okay? Magandang girl to. Tisay-tisayin. Mistisa. Oh. Mas mistisa kay sa akin. Bakla. Bakla. Tawang-tawa si Leanne, no? Si Leanne, no? Oo, mas maganda naman si Leanne. Pero ito na, mistisa siya. Alam mo ba, na meron pala itong kumbaga, may Fetish? fetish ito.
na, di ba, ang dami niya manliligaw. Maganda eh. Maganda. At hindi naman siya pa-virgin. In fairness naman sa kanya, wala naman siyang ganong drama. Wala siyang drama. Pero hindi naman siya paagaw. Hindi naman siya paagaw. Very light. Very light, oh. Kaya may condition siya. Kung gusto halimbawa ng kanyang jowa, basta jowa niya, kung sino yung jowa niya, kung gusto makipag-make love sa kanya, okay lang naman sa kanya eh. For as long as kailangan mag-droga muna sila. Kailangan niya Party pop or party, oo. is Party ay- drugs. Party drug. Oh. Kailangan mo party drug muna siya para siya pumapapayag at para siya ganahan. Oo, so kumbaga, alam mo na kung ano. So, nakakatakot din. Kasi, I don't know kung siya lang ang kailangan na kaganon. Baka, syempre, pag yung kanyang partner, baka, pati yun ay natututo na rin mag-drugs. Kaawa Pero, din, no? Sayang. baka dati yun. Baka, oo. Pero Kasi balita alam ko, oo. balita ko parang may ganong eksena pa rin siya eh. Sana hindi, no, Nay? Sana hindi. Pero ang ganda niyang babae. Eh, may jowa ba siya ngayon? Meron. Oh my God. Ayoko na siyang juwain. Ang juwain! May nababasa ako na yun. Uy, Oh, ano ba yan? Ano daw, Chloe daw. Chloe. Ano? May R. Meron. Meron. Paano pa ito iniisip ka? Paano hindi ka sigurado? Hindi na, iniisip ko lang yung ex niya eh. Si love na love ko yun eh. Oo. Eh, yung ngayon niya. Okay lang. He's a friend. Pero yung ex niya, parang love ko yun. Pero parang away din sila nun. Oh. Pisikalan din yun. Huh? Pisikalan din. no? Bahala na ka mag-research. Naku, at least meron na tayong mga Chloe. Oh, yan! Ay, nako. Sana nabuo namin ng inyong Valentine's Day. Oh my God, totoo yun. Oh my God, huwag niyo hanapin kung sino yun. Bakit wala tayong drugs? Bawal ang drugs. It kills lives. Nako, maraming salamat sa patuloy niyong pagmamahal. It's Valentine's Day. It's the day for us to experience love at patuloy na maniwala sa pagmamahal. Sa pagmamahal ninyo ay sinisipag kami na nanay at lalo kaming nai-inspire. Doon pa lang sapat na sa patuloy niyong pagmamahal, mga OOTians. Uy ha, kahit Valentine's ha, huwag kalimutan ha, may simbahan tayo pupunta na, magsimba pa rin, kahit Friday pa lang, no, alam mo na. Let's thank the Lord. Kahit hindi tayo makapagsimba siguro, in our homes, in our hearts, in our thoughts, we should pray and thank the Lord. Totoo. Every minute, okay? Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na punong-puno ng love, kaya puro pagmamahal ang lumalabas sa kanyang bibig dahil sa yun ang laman ng kanyang puso. Nanay Jobert Socaldito. O nga pala, since Valentine's naman, gusto ko lang batiin ng congratulations kay Kyle Matthew Manalo at kay ang kanyang jowa, I forgot the name of the girl. Magandang girl. Anthea. Anthea Arceo. Kinasal sila. Congratulations. Feb 10. Congratulations sa Los Angeles, California. Okay. Na ako, ang takeaway ko ngayon, no, pwede naman, dahil Valentine's, no, yung sinasabi nilang, we are a work in progress every day. Ito mga celebrity couples na pinag-usapan natin na hanggang ngayon ay sila pa rin. Hindi ibig sabihin na hindi nila pinagdadaanan yung away, yung mga problema na maaaring muntikan na rin sila maghiwalay. Pero palagi natin ilalagay that we are a work in progress. Bilang taong nagmamahal at bilang taong minamahal. Pero ang pinaka-importante, yung kantang, the greatest love of all is to love yourself. Mahalin natin ang sarili natin. At patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Happy Valentine's. Mwah. Bye!